Yes po, magandang gabi po muli. Ako po na naman po si Mr. Jojo Santeco ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-17 ng Nobyembre 2023. Muli po sa mga natatraffic dyan, medyo pasensya na po talaga. It's Friday ngayon. Kailangan medyo magtiis-tiis muna. Kasi ganito po talaga ang kalakaran sa atin pag rush hour or Friday. Yan po nangyayari. Lalo na po sa EDSA. Yung pag-uwi ko nga po kanina, medyo na-traffic din po ako dahil umano ang volume ng masasakyan na dagdagan. Lalo ngayon papasok ang Disyembre. Siyempre malapit na po ang Christmas. So Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyo. Kasama ang NCR. At sa lahat, sana po nasa mabuti po tayong mga kalagayan. Kagaya po kanina pala, may balitang nagkaroon ng 6.8 magnitude na lindol po sa Mindanao. Sa lugar nila Congressman Manny Pacquiao sa Sarangani. So marami pong nasaktan doon at medyo yung mga struktura pong iban medyo nagkaroon ng damage. Siyempre 6.8 na lindol, medyo malakas-lakas po. Nangyari lang po daw po to kaninang hapon. So press na press po kong balita, kaya sana manalangin po tayo lahat na walang masaktan ng todo dahil sa lindol na yon. Kaya muli po ang ating mga kababayan, sana po lagi tayo mag-iingat. Bawat lugar po ngayon nagkakaroon po ng mga kaalaman pinapatupad ng ating mga local government. Kagaya kanina po sa Pasig, sa Ortigas po nagkaroon ng mga pagsasanay tungkol sa mga sunog. Ganun din po yung mga nakaraang buwan tungkol naman din sa lindol. Ito po ay isang aspeto na kailangan talaga gawin ng mga ating gobyernong lokal para kahit hindi lokal, national, para kahit papano pag ganitong mga dumating yung mga puntong nagkakaroon ng kalamidad, natututo tayong iligtas sa ating sarili. Kaya sana po lagi po tayong magdarasal na bawat isa sa atin maligtas sa mga ganyang kalamidad. Ngayon po muli itong Friday na po, ilang araw na lang po magpapasko na. So sana yung ibang mga manggagawa nakatikim na ng 13-month pay. Kami wala pa nga, pero sana naman dumating na. Kaya muli po sa mga manggagawa, lang tayo, malay nyo yung mga hindi makatanggap ngayon, baka next week. At sana sa ating mga employer, yung mga nagkukuripot po sa 13-month, ibigay nyo naman po para sa manggagawa. Kasi yung iba po talaga, may ibang employer po talaga na hindi ito talaga minsan sumusunod sa ganun Kasi iniisip nila mablalagasan sila, pero hindi naman lahat. Meron lang mga ilan na ganid talaga, paasa lang pero wala naman pala. So muli po, ito po si Mr. Jojo Santeco. Shout out nga pala muli sa aking mga kaibigan, si Regino Capua at kay Rico Areglo. Ganun din po kay Danny Camales, Julag Ay, si Omer. Hindi na ako nagagawin ng Maynila sa may notaryo. So muli po ang tropang Ibayo po muli, shout out. Sana ang ating grupo po ay laging buo, intact. Hindi po tayo nagkakawatak-watak, nagkakaisa po lagi tayo sa ating mga layunin. Huwag po tayong papadala sa mga kung ano man yung naririnig. Basta ang tropang Ibayo, hindi matitibag yan. At sa mga namumuno, President Ower Mendoza,
Vice President Joey Lorenzo at Secretary William. Sana lahat po ng inyong alituntunin, gampanan nyo bilang mga pinuno. Ipahayag nyo kung ano yung mga susunod nating mga activities. Iparamdam nyo sa miyembro na nandyan kayo. Andyan ang presensya nyo. Kasi kami mga member, naghihintay lang kung anong mga kaganapan. At sana muli po tayo magsama-sama bilang isang grupo, isang tropa. At huwag tayong basta-basta papadaig sa mga di lang parang chichirya, nguya lang ng nguya, walang ginawa kundi magmarites. Wag po tayo makikinig sa ganon. Kaya shoutout po sa lahat ng tropang Ibayaw. Ganon din po ang Los Padres na nagpapatuloy po sa kanilang liga. Ayan. Kay Bal Marquez at kay Engineer Gregorio, shoutout po sa inyo, na bumubuo sa Los Padres. Ganon din po ang kanilang president, shoutout po sa inyo. Naway ang inyong paligay magtagumpay at matapos ng maayos ang liga. Ganon din po, sana sa lahat ng mga membro ng Tropang Ibayo na pumapasok sa Los Padres bilang miyembro. Ayan, ako, isa na rin po ako papasok bilang miyembro kasi gusto kong maranasan kung ano ang ginagawang parang masanay din ko makihalubilo sa Los Padres bilang lalo na yung ginagawa nilang pagbabalibol, and gusto ko silang makalaro. So lahat ng bagay na ginagawa nila is nagsasucess naman bilang pagkakaisa. Sana sa mga papasok na Tropang Ibayo sa Los Padres, magkaisa rin tayo. Huwag tayong papadala sa mga chismis. Basta importante, nagkaisa, may kahinatnan kung ano man ang gusto nating gawin sa tropa or Los Padres. So ayan po muli. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Magbabasa lang ako ng konting nilalaman ng ating Biblia. Ito po ay sa mga sa mga kronika. Gusto ko po lang ibahagi kung ano yung mga kaganapan, yung kagaya ng nangyayari ngayon, gera sa Israel. Inigera ang Hamas. So nakalagay po yan sa chapter 2 ng mga kronika, verse 14. Ang sinasabi doon, ang Espiritu ng Diyos ay napakasaryas na anak ni Oded. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Makinig kayo, Asa at lahat ng taga-Juda at Benjamin. Sa inyo si Yahweh kung kayo'y sasakanya. Kung hinahanap ninyo ay makikita ninyo siya, subalit kung tatalikdan ninyo siya ay tatalikdan niya kayo. Sa loob ng mahabang panahong walang tunay na Diyos ng Israel. Walang paring nagtuturo at walang batas. Pero kung nasa gitna sila ng hapis, babalik sila kay Yahweh Diyos ng Israel, ay hahanapin siya at matatagpuan nila si Yahweh. Sa panahong iyon, walang kapayapaan kundi malaking kaguluhan para sa lahat ng naninirahan sa mga bansa." So yun na nga nangyayari ngayon. Naging makakatotohanan ang nilalaman ng kronika tungkol sa nangyayaring labanan. Maglalaban ang mga bansa at lungsod sapagkat liligaligid sila ng Diyos ng lahat ng uri ng salot. Ayan na nga po nangyayari ngayon. Nagkakaroon na nga po ng
pambobomba, naapektuhan ng mga sibilyan. Subalit lakasan ninyo ang inyong loob at huwag manghina, sapagkat gagantipalaan kayo sa inyong mga ginawa. Nang marinig ni Asa ang mga salitang ito at ang propesiyang ito, lumakas ang kanyang loob at pinaalis niya ang lahat ng kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Juda at ng Benjamin at sa lahat ng lusod na kanyang nalupig sa kabundukan ng Ephraim. At isinaayos ang altar ni Yahweh na nasa harapan ng bahay ni Yahweh. Ayan. Yung kagaya po nangyayari ngayon sa Israel. Dito nasusulat nga sa mga Kronika chapter 14. Kaya nga sinasabi ko, ito, sabi ko, nagkakaroon ng katotohanan ng sinasabi sa mga salita ng Diyos. Kagaya po na ang sabi niya, pupunta siya ng gabi at doon nating malalaman na ang kanyang mga salita ay nagaganap na. Kagaya ngayon nga magkaroon ng malindol. Mga nakaraan po, di ba, nagbaha, naglindol, may lindol pa rin mga nakaraang ito. Tapos mga dilubyo na po, yung pagputok ng bulkan. So ito na po yung sinasabi natin na senyales na sana bago pa mahuli ang lahat, ipagdasal natin ang ating mga kasalanan, dahil kung hindi natin gagawin yun, hindi makikita ng ating Diyos na si Yahweh na dedicated tayo sa ating ginagawa. Ipagdasal mo lang yung kasalanan mo, medyo malaking bagay na yun. Tumutupad naman po sa Kanya kung anong man ang nais nating gawin at mangyari. Kaya bilang isang Katoliko po, hindi ko, yung iba pong mga sekta, yun ang paniniwala nila andun sila. Pero po ako sa kaibutura na puso, ang paniniwalaan ko, ang sariling tibok ng puso ko, kung ano ang nilalaman ng puso ko tungkol sa sinasabi ng Diyos. Ang Diyos natin, iisa lang, ang nasa langit. Wala nang iba. Kasi kagaya ng mga napapanood nating mga pelikula, maraming mga tao ang nagsasabing ito ang Diyos. Iba-iba ang wangis. Kaya sana sa lahat ng mga nagsisikap na mapabuti ang kaluluwa nila, sana maging maayos. Mapatupad nila ng maayos, mapatakbo ng maayos, kasi ang minsan ang kaluluwa natin naliligaw. Kaya, di ba, kaya nga maraming masasamang tao ang naglilitawan. Andyan yung walang kamalay-malay, sasaksakin, naglalakad lang. Andyan yung nangikikidnapin, kagaya ginagawa ng mga Chinese na kailan lang nilusob ng mga ating kapulisan ng Pogo Hub dito sa Pasay, dahil natuklasan nila kung ano ang laman ng pinaggagawa doon. Andun yung pinahirapan nilang kapwa Chinese, pinapatubos sa pamilya ng mga kapwa nila Chinese para kumita ng pera. Kapag hindi natubos, papatayin. So yun po yung mga talagang nagpapagulo sa ating mga mga bansa. Yung mga ganitong ugali ng dyablo pumapasok sa ating mga kaisipan. Kaya nga sabi nila, kapag ang paghuhukom dumarating, doon mo makikita kung sino yung dapat hatulan. Di po ba? Kaya nga, yung mga taong mabubuti ang kalooban, yan ang mga pinagpapala. So sana sa lahat ng mga nakikinig, sana po matutunan natin magpakumbaba. Kasi katulad ng China tungkol doon sa West Philippine Sea, yung pinagtatalo ng dagat,
Sa Pilipinas naman talaga yan. Bakit pinipilit ng China na kanila? Samantalang, pinaglaban na nga noon yan. Di ba nanalo na nga tayo sa UNCLOS? Tapos ngayon, pinipilit pa rin nilang kanila. Wala silang iniisip na tama sila lagi. So, kaya, sana matuto tayong maging makatotohanan. Kagaya nito sa artikulo ni Jarius Bondok mga nakaraan, ang sabi dito, mali-maling anunsyo ng komunistang China. Sabi niya, nagalit ang Beijing nang tawagin ni US President Joe Biden na diktador si Chinese President Jinping. Kesyo pambabastos daw sa gobyerno. Na ang diplomatic umano ito at angil ng China Ministry of Foreign Affairs. Sila nga yung nambabastos Pati mga nangingisda, kung habulin yung malilit na bangka, akala mo may nagawang krimen Nasa loob sila ng teritoryo kung ano-anong pinaggagawa nila sa mga Pilipinong mangingisda. So, sabi niya, teka, di ba chairman ng China Communist Party si Xi Jinping? Di ba't ang komunismo ay diktatorya ng proletaryo? Di tama si Biden, diktador nga si punong komunistang Xi. Bakit ba ganun ang mga naghaharing komunista sa Beijing? Kapag sila nag-uusap, ginagamit nila ang tanging pantukoy sa sarili. Pero iba ang binibigkas ng galit na sila pa. Doble kara kung tawagin. Galit ang CCP kapag pinaparatangan sa UN na pinangangkin nila sa China Sea at pinalalaya sa mga mangingisda at oil drillers doon na Pilipino. Vietnamese, Malaysian, Bruneians, Indonesians, pero suriin ang binibigkas ng Beijing. Ginigit nito na kanila ang buong South China Sea. Kaya tinataboy lahat ng dayuang mangingisda at oil drillers doon. Pero nagtayo sila ng mga istrukturang illegal na pang-military ang dating. So, sino kaya sa palagay ninyo ang may mali doon? Ang China ba o ang Pilipinas? Sagot na nga dyan. Kayo nga nangihimasok sa lugar ng Pilipinas Kayo pa yung mga malakas pang mangharang ng barko ng may barko. At sabi niya pa, di ba pareho lang ang sinasabi ng mga kritiko at ng komunista? Pero galit ang Beijing kapag ibang nagbubulgar na ginagawa to. Galit sila sa kanilang sariling anino. So, halatang walang alam sa dagat at tagaloobang lupa ang spokesman ng Beijing kapag kinukuyog ng Chinese Maritime Militia trawlers tuwing Disyembre, Mayo ang mga bahura ng Pilipinas. Nagpapalusot ang Beijing kesyo raw kumukubli lang sila sa bagyo, amiya ng mga buwan na yun, kaya banayad ang panahon. So ang dami nga namang pasaring ng mga Chinese na to na akala mo lahat ng ginagawa nila ay tama. Kinakailan ng Beijing spokesman na ninakaw nila ang mga isda ng Pilipinas. Kaya sure gumagalayo at inuhuli sa dagat nila. Hindi lahat ng isda ay pelagic o gumagala. Nakakatuwa naman tong China. May isda palang gumagala Hindi lahat ng isda ay pelagic o gumagala, sabi ng ating Jarius Bondok. So, may mga nakatira sa bato at bahura, lapu-lapu, lobster at mamahaling maming. Ayun, sabi niya. So, sa inyong mga taga-China na namumuno, tama na yung pananakop. Wala naman kayo mapapala sa pananakop niya. Mayaman na nga kayo Di ba? Sobrang yaman yun Ano na kayo kumbaga kayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Ano pa ang inaano nyo? Pinapatunayan sa sarili nyo na kayo rin yung makapangyarihang bansa. So
So, ayun, sana minsan ang utak nyo mauntog para mamulat kayo sa katotohanan. So, ang sabi nga, kapag ang isang maliit kinanti mo, mas nakakapuwing. Di po ba? Tingnan mo yung sa David and Goliath. Di ba sabi ni higanting si Goliath, kaya niya talunin, pisain si David. So, may strategy naisip si David. So, ano nangyari? Si Goliath ngayon ang natumbat. Tatalo. Ganun din ang China. Huwag yung sabihin malaki kayo. Hindi lahat ng malaki nakakaangat. Di po ba? Kaya sana mamulat kayo sa katotohanan na hindi lahat ng ginagawa nyo ay tama. So yun lang yun. God bless na lang sa inyo. So sa lahat ng ating mga kababayan muli, paki-like and share nyo lang po ang aking usapang kalye. At ito po muli, meron pa ako isang verses. Ito mula naman kay Samuel chapter 8 verses 4. Sabi dito, kaya't nagtipon ang lahat ng mga matatanda ng Israel at pinuntahan si Samuel sa Rama. Matanda ka na at hindi sumusunod sa iyong mga yapak ang iyong mga anak. Kaya bigyan mo kami na ngayon ng isang hari na nakakapagpamuno sa amin gaya sa lahat ng bansa. Si Samuel ang tagapagtanggol ng nakaraan at ang kanyang mga babala ang binubunsod sa personal. Pinagsabihan ni Samuel ang bayan dahil sa kawalang tiwala nila kay Yahweh. So, si Yahweh pang hindi pinagkatiwalaan at tingnan mo nangyari ngayon. Kaya, nababaliktad ngayon ang sitwasyon Tayo yung tinutulungan ni Yahweh, tayo pa yung hindi nagtitiwala. Kaya, di ba sa una kong binasa kanina, yung tungkol kay doon sa kronika na lahat ng gera na gaganap sa Israel ay nangyayari na nasa nakatala sa Biblia. So kaya ayon. Kaya muli po, ngayong itong mga Nobyembre po, medyo positibo tayo sa lahat ng mangyayari sa atin. Ito na naman yung pagtaas ng mga presyo ng mga bigas. Kesyo marami na tayong imbak, pero mataas pa rin ang presyo. Marami na nga produksyon. Ang totoo niyan, sobra-sobra na tayo sa bigas uli, pero sobra-sobra di sa taas. So kaya itong paparating ng Disyembre, sigurado yung mga pangnatsupena natin lalong magmamahal yan, doble. Yung mga binibenta nilang mga bilog na mga ham, yan, medyo magtataas talaga yan. Siyempre, kukunin ng pagkakataon para dumoble ang kita. Ganun naman talaga ang mindset ng mga Pilipino Kapag alam nilang may mga ganyang event, Pasko, Bagong Taon, o kung ano man yung mga kaganapan, itataas ang presyo niyan. Kasi no choice ang mga Pilipino pag ganyang magpapasko, siyempre excited silang yun ang ihahapag nila sa araw ng Pasko at sa araw ng Bagong Taon. Kaya kahit medyo magtaas yan, sige lang, lalo na yung mga ham,
Kaya yan yung isa sa mga nagpapasarap sa Kapaskuhan, nagpaganda ng Noche Buena, Medianoche, angham, pati hotdog, nagtataas spaghetti. So yan, hindi natin makokontrol yan eh. Dahil na yan ang mindset ng mga business minded sa pagtitinda. So magiging specific lang tayo sa ating mga nararamdaman. So yan po. Tapos isa po naman balita, window hours mawawala. So sa dagdag na padagdag pa sana, tigilan na muna ang mga naghuhukay sa mga ating mga daan. Kasi ngayon pong magpapasko, kagaya ng nakaraang mga linggo, yung nangyaring tukod ang traffic diyan sa Roas Boulevard. Ginawa kasi yung flyover diyan between Roas Boulevard and dito sa may Baclaran, malapit sa Baclaran. Ginawa yung kabilaan diyan, tumukod ng gusto. Ilang araw na nagka-traffic diyan. Miski ako, inabot ako ng traffic diyan yung pagdaan ko ng hapon eh. So, ang daming perwisyong nangyari nung time na ginawa yung na yon. Pati yung EDSA po naapektuhan eh. Kasi siyempre, doon yan sa ilalim eh. Ang flyover po kasi ng Baclaran doon sa ilalim dumadaan papuntang MOA. Etong Roas Boulevard naman po, paangat naman sa ilalim. Packet ng flyover. So, ang nangyari sa ilalim lahat dumaan, kaya nagtukod. Yung mga isang oras, 2, naging 3, naging 4. So, tukod na tukod, ilang araw yan. Sana naman sa mga susunod na wag nyo nang gawin yun. Kung maaari nga lang, sa madaling araw nyo na lang gawin. Tapos pag may ganyang mga pasok, tsaka nyo na ihinto muna. So, eto na. May mga plano na ang Metro Manila Council para mabawasan ang traffic sa Metro Manila, partikular na ang malaking kalsada. Tatanggalin na ang window hours mula alas 10 umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ilang malalaking kalsada tulad ng EDSA, Quezon Avenue, Roas Boulevard, Top Avenue, Shoal Boulevard, Ortigas Avenue, Araneta Avenue, at iba pa, inilabas ang buong lista sa pahayagan at inahain sa plano ng UP Law Center para pag-aralan at iniintay ang pagpapatupad ng plano. So magandang balita to sa mga sa mga dumaraan dito sa lugar na ito. So apektado ang planong ito sa mga pamilyang iisa lang ang sasakyan. Para sa mga pamilyang higit pa ang masasakyan, basta't ibang ending ng kanilang plaka, magpapalit lang sila ng sasakyan. Ganun pa man ang magiging mahalagang publikong transportasyon, kung masikip sa mga tren ng MRT at LRT, baka sumikip pa, tiyak na magiging busy ang mga ride-hailing companies tulad ng Grab, maganda na sa mahirap na booking. Malungkot at bagamat inahanda ng mga Pilipino ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko, may mga lalaking digmaang nagaganap sa ibang mundo. Yan, yung digmaan sa Ukraine, patuloy pa rin. Diyan sa sa Israel. So, puro dagok na nga yung nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi lang isang bansa, buong bansa na halos. Yung mga nangyayari sa atin talaga ngayon, andyan yung patayan. May namatay na estudyante sa probinsya dahil nagalit ang nililigawan dahil hindi siya nagustuhan. So sana tigilan na yung puot
pagmamahalan na lang din dapat ang laging nasa puso natin. Kasi nga talaga po, wala na pong Diyos na pumapasok sa kanilang kaisipan. Puro si Satanas na lang talagang o Diablo ang pumapasok sa kanila. Hindi kasi sila natututong magdasal. Kaya po ako, paggabi, alas 12 ng gabi, aliw na aliw akong panoorin ng The 700 Club. Hindi ko po to, lagi ko pong pinapanood ang The 700 Club. Kasi doon mo makikita kung ano yung mga dating naliligaw na tumuwid at nagsishare pa sila kung gaano ka buti sa kanilang Panginoong Hesus. Lagi silang nagsasabi nung una akala nila walang Diyos dahil siyempre patang-pataka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Yung iba nga po talaga, di ba, nagpapakamatay. Yun yung po talagang katotohanan sa buhay natin. May nagpapatiwakal talaga dahil hindi nila matanggap na yun na talagang nangyayari sa buhay nila. Kahit anong dami ng problema nyo, kung Diyos ang nasa isip nyo, matuto po tayong tanggapin siya sa buhay natin. Kaya nga po, kahit inaantok na ako, pinapanood ko pa yon. Alas 12 po ng gabi hanggang 12:30. Marami pong nagpapatotoo sa buhay na kanilang nabago. Parang dito rin po sa Parañaque po, tingnan niyo po yung mga matatanda na po, ang mga oldies. Halos karamihan matatanda na pumupunta sa El Shaddai ni Mike Velarde. Mga nagpapatotoo. Kasi yun po talaga ang mindset nila, ang kilalanin ng Diyos. Hindi naman masama kilalanin ng Diyos. Kasi yung iba, binibigyan lang iba ang paniniwala nila. Kung yun ang paniniwala nyo sa Diyos nyo, doon kayo. Pero itong paniniwala ng iba sa Diyos nila, dito sila. Bigyan natin ng katotohanan na lahat ng tao ay pinakikinggan naman, hindi lang sa kung ano pa man ang kanilang gustong gawin. Iisang wangis lang ang ating Panginoon. Kaya lang po, ang ating Diyos ay may tatlong aura, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. May tatlong aura siya. Kaya may mga taong medyo dyan, hindi kumbinsido, ipapaniniwala nila, okay lang po yun ang paniniwala nila. Wala naman tayong magagawa doon, yun ang kaisipan nila. Pero yung mga naniniwala dito sa ating mga Diyos, kagaya namin sa Ministry of Family in Christ, sa couples, former Couples for Christ, kung ano yung sinasabi ng mga leader namin, doon kami naniniwala. Totoo pong may kasabihan na kung ano yung paniniwala sa Diyos natin, nagiging magaang sa loob. Kahit anong problemang dumating, kaya nating dalhin kasi nasasakop tayo sa Diyos Espiritu. Naiisip natin na andito lang sa tabi natin ng Panginoong Hesus. Di po ba? Kaya kung kayo man na medyo nauuyam na sa inyong mga buhay, medyo nababagot at medyo hindi nyo naramdam na kung ano yung parang mabigatan yung kalooban. Kaya yung iba, alam po nyo po ba ang nangyayari? Kapag nakasubok ng isang problema, dinadala sa inom. Kagaya naman, siyempre, iinom mo yan, pero pag nawala yung lasing mo, problema pa rin. Diba? Ano ang logic doon? Para matuto kang matanggal ang mga nangyayari sa buhay mo, kapit ka lang sa Diyos. Yun ang the best. So, sana sa lahat ng makikinig matuto tayong magdasal
lalo na kung yung nangyayari sa ating mundo, ng punong-puno ng ng kadyabluhan. Pero lahat po yan may kasagutan. Dahil marami naman po talaga ang naniniwalang may Diyos. Kaya sa ating mga kaisipan, sana matuto po tayong maglingkod kung ano pong bagay ang makakatulong sa ating mga maki-join kayo sa mga sa mga naniniwala sa Jesucristo. Kagaya kami po sa couples, naniniwala kami, kaya nandito kami. Yung iba man pong naligaw, na nawala, yun ang paniniwala nila. Siguro may mga nagano sa kanila, may gustong tawag dito, sumubok kung hanggang saan. Di po ba? Kagaya nangyayari po sa di sa mag-live-in na nasa loob po ng bus, itinumba. Pero inyo yun, natutulog yung mag-live-in partner, wala silang kamalay-malay, andyan yung hitman, nasa tabi, nakasakay pa ng bus. Di po ba? Kaya, ang diablo, kung kumilos man talaga, mas gusto niya na mas siya, nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Kagaya ang ginagawa ng ibang mga diablo, kagaya sa Hamas. Nung November 7, di ba? Nung nag-umpisa ang gera dahil sa ginawa nilang pagpapasabog sa mga nangyari sa Israel. In-hostage nila, pinalo ng baril yung mga walang kalaban-laban na hostage nila, kinaladkad, halos dugo na nga lumalabas sa mga katawan ng tao, sige pa rin sila, nagtatawanan pa. Di ba yan ang gawa ng diablo? O saan ngayon sila? Hinahabol sila ng ng Israel. O kung saan sila ngayon nagtatago. Di po ba? Parang dito rin lang sa yan, sa Pilipinas. Di ba? May kalaban din ng ating gobyerno. Wala nang ginawa. Dati pa, wala nang ginawa kundi mga gumawa ng mga krimen. So, sa lahat lang po yan, may katapusan. May paghahatol din po yan. Kaya, sana sa lahat ng mga taong ng agrabyado, kung ano yung ginawa sa inyo, gagawin din. Kung ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo, mangyayari din sa inyo. So, maraming krimen talaga po, lalo yung mga balita. Bigay, tinumba sa loob ng bus, tapos yung hairstylist, minartilyo, sinaksak ng binatilyo. So, pati binatilyo ngayon, di ba yung nga po sa sa Tugigaraw, babae, binaril na sa ulo, inuntog pa sa sasakyan. Ano klaseng mga yan, mga pag-iisip? Hindi, walang katakot-takot. Yan ang sinasabing walang Diyos. Kaya sana po sa lahat ng mga talagang ipagdasal natin yung mga taong naliligaw ng landas na sana mamulat sila sa katotohanan na mali ang ginagawa nila. Gawa ng diablo. So, ayan po. So, dito naman po tayo sa sabi ng LTO, yung sa EDSA po, kagaya nung nangyari kay Senator Bong Revilla, walang kalam-alam, ginamit ang kanyang pangalan. So, sabi ni Senator, wala siyang kamalay-malay na dumaan pala yung sasakyan niya doon na hindi niya naman pala sasakyan. So, ayan tuloy, yung isang Bong, ayan, nasuspindi ng di oras. Kaya ngayon ang LTO, naghigpit, uli ang registration o travel policy. Alam nyo, dapat doon pa to kasi marami po ngayon, lalo na yung mga nakamotor. Halos yung iba wala namang plake, nakakabiyahe.
Marami po akong sinusundan na walang plaka. Paano na lang po yung kung nakadisgrasya? Eh di libre na lang yung disgrasya dahil walang walang plaka. Tapos may nakita rin ako kanina, nakatsinelas, dumadaan sa EDSA. Magkaangkas, nakatsinelas. Akala ko ba mahigpit ang MMDA? Hindi lang talaga nila napansin. Tapos meron din po akong nakita, may kaangkas nga, may kasamang bata. So, sa EDSA yan ha. Yung mga, kasi araw-araw po ako bumabiyahe sa EDSA. Ang nakikita ko lang na parang medyo maluwag talaga ang MMDA. Sa bagay, sa dami ng trabaho po ng MMDA, talagang kulang na kulang kasi sila sa tao eh. Naintindihan naman natin. Pero ito pong mga magmaneho na walang plaka. Karamihan po mga walang plaka yung mga bagong motor ngayon. Dadaan ng EDSA, ang halos nagpa-banking pa, napaka-traffic na nga. Alanganin, tapos pag sinita mo, magagalit pa. Ayun mindset ng mga riders. Wala ka nang plaka, magyayabang ka pa. Eh kung madali-dali ka ng kapwa mo motorista, yung pa masisisi. Kagaya lang nangyari sa Marcos Highway ang truck nasa gilid. Ngayon dinaanan ng motor. So hindi napansin ngayon ng truck. Oo. Dapat kasi mali yung linyahan eh. Kung rider ka talaga, hindi ka lilinya doon sa tabi ng truck, doon sa pakanan. Lagi kang nandito sa second lane. Huwag kang pupunta doon sa linya ng truck. Kasi pwedeng pagkabig dyan, hindi ka makita, madadali ka talaga. Minsan talaga, pag nagdadrive ka, unang-unang titingnan mo, espasyo mo sa kapwa mo, motorista. Hindi yung tututo ka, tapos bigla nagpreno, sisisihin mo pa yung nasa unahan. Kung bakit siya nabangga. Kasi naman, ikaw na motorista, kung alam mo sa sarili mo na marunong ka mag-drive, ipakita mo na nagdadrive ka ng tama. Hindi yung kung ano-anong kayabangan ng pinapairal mo. So, ayan. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang trahedya. Kagaya ng magkakaibigang dito rin sa Marcos Highway. Ang sabi ng nanay, kakain lang daw ng mami. Kakain ng mami, pupunta pa ng Marcos Highway, nakakotse pa. Mukhang nakainom eh. Dahil pinangga yung truck na tabi. Siguro, alam ko na yan yung mga ganyang labanan ng may skid mark pa sabi ng pulis. So, ibig sabihin, matuloy siya magpatakbo, hindi niya alam na bulaga siya, na may truck pala doon sa harapan niya. Siguro, nag-overtake, hindi niya alam yung pag-overtake niya, blind spot. Pag niya, kita niya, may truck pala, yun. Kasi po, nangyayari talaga sa iba po yan. Lalo na yung halimbawang padiretso, maggaano ka pa, bigla ka palang kakabig. Ayun, yun minsan. Yun ang mga nangyayari sa daan. So, sana po sa lahat ng mga motorista matuto tayo gumamit ng tamang manibela. Ayan, kagaya yun, ang sabi nga dito, pag-suspindi kay Nebria, di political pressure ay sa MMDA. So, ayan, nililaw nila yan kahapon. Kasi nga, pinapaliwanag ni Artes na hindi dapat inaanunsyo ni Nebria ang mga pangalan ng mga nahuli nito, lalong-lalo na sa media. Ang ikalawa ay fake news ang i-mention nito. Sinabi pa ni Artes, kung nagkamali man si Nebria, at
palampasin at hindi tikitan ang nasita nito, bulso daw ng pulisiya na kapag kongresista o senador ay maaari itong bigyan ng kortesiya. Matatanda ang unang sinuspindi ni Artes si libre matapos iyag sa bigyan na nasita ang convoy ni Senator Bong Revilla sa pagpasok sa EDSA busway. Kahit nga po ngayon ngayong araw na to, binauhuli pa rin ng MMDA na matitigas ang ulo sa busway. Ang tao talaga, kung wise, papasok at papasok yan para maka-wise. Hindi nila sila mawawisean, 5,000. Di po ba? Ito naman, maray naman pinabulanan ni Revilla na ang akusasyon at humingi na rin ng paumanin si Nebria sa kanyang nagawa. So ang tao naman po nagpapatawad Kaya sana po sa lahat ng may mabubuting kalooban, kung kukunti lang naman ang nagawang pagkakamali, ipatawad na natin sila. Kasi alam nyo naman ang mga panahon ngayon, magpapasko. Yung iba talagang willing gumawa ng kabuktutan. Lalong-lalo na yung gustong kumita ng pera ng hindi pinaghihirapan. Kaya yung pinasarang opisina dyan sa Manila, yung travel agency na nangihingi ng pera para sa mga seaman. So, ayan, napasara kayo ng di oras. Kasi naman, ayaw yung lumaban ng parehas. Lumaban po tayo ng parehas para hindi tayo na peperwisyo. Kasi kung gusto nyong mabuhay ng matiwasay, gamitin ang mga bagay na mabuti. Kasi ang indikasyon niyan, nagkapera ka nga, kung hindi naman galing sa tatong pinaghirapan mo, kukunin din sa'yo yan. Tapos dito naman po tayo sa mga indikasyon. Ito, about helmet tayo. Sa mga riders. Yung mga indikasyon na kapag tayo riders, wag puro mga gamit sa kamay, sa tuhod, o sa jacket. Yung simpleng mga gadget, pwede yun. Pero kung helmet, bulok na, hindi mo papalitan, malaking yun. Disgrasya yun kung sakali sa inyo. Nakakapag-produce nga kayo ng mga helmet na mga gear sa katawan nyo, tapos helmet din yung mabilihan. Kagaya ng iba, ang ganda-ganda ng motor kala mo big bike, ang helmet nuts, helmet nut, yung parang isinuklob lang sa ulo mo, helmet na. Kaano-ano ng motor mo, tapos helmet lang, di mo mabili. Klase yun. Kaya, nagtataka ako doon sa iba, lalo yung mga naka-NMAX. Naka-NMAX, pero tingnan mo yung pagdating sa helmet, walang kabuhay-buhay. Hindi ka gwapings niyan. Pang asar ka. Kaya nga, ang ganda ng motor mo, hindi bagay sa helmet mo Diba? So, sa mga rider naman, yung pyesa agad ang motor ang nasa isip o kaya naman ang riding gear. Kung riding gear din naman ang pag-uusap, huwag kalimutan ng helmet. Kung ilan sa atin ay may mistulang koleksyon ng helmet sa cabinet, ang iba naman ang binibilang bago bumili ng bagong helmet. Kailangan muna ng bagong helmet. Tapos, kung bibili tayo ng mga helmet, yung talagang kapag nabagok ang ulo mo, hindi mababasag. Yung protektado ka talaga. Ako, sa totoo lang yung helmet ko, matagal na rin yun. Pero, matibay pa yun. Kahit ilang bagsakan pa yun. Hindi siya nababasag. Ang helmet ko, hindi ko na nga sabihin. Kaya, kung ang pag-uusapan ng mga service life,
karamihan sa mga motorcycle helmet sa merkado ay may service life. Meron ding kakabilad sa araw ay impact absorbing ng material. Maaari dito mag-deteriorate dahil sa exposure sa ating pawis. Ito yung mga helmet na sinasabi. Kaya kung may budget naman po tayo talaga, bumili na tayo ng mga helmet na medyo talagang lalong-lalo na yung iba, yung mga nagbablog po, ang gaganda ng helmet nila. Kasi yung mga vlogger po na magaganda helmet, nagsisikap silang kumita. Doon nila dinadala sa safety nila. Para nga naman kung sakasakali matumba, at least ang ganda ng helmet. Yung iba naman po makakapalang mga gear na binibili sa tuhod, sa may balikat, sa likod. So kaya sa lahat po ng mga riders diyan, wag lang puro tayo forma. Minsan bigyan natin ng pagkakataon na ang ginagamit nating helmet talagang di kalidad. Yung makakatulong sa ating sarili. Ako, awa naman ng Diyos, yung helmet ko matibay-tibay pa naman. Hindi pa siya ganun tingnan, kadugyot tingnan. Matibay pa siya. Kahit ilang taon na yan. Kasi di kalidad naman yung binibili kong helmet, di katulad ng iba. Halimbawa tig-500. Isang bagsakan mo lang martilyo, sira agad. So, kung bibili ka na rin lang, medyo may kamahalan ng konti, at least ang buhay mo safety. Hindi ka mag-aalinlangan kung ano mangyari sa'yo. So, yan. So, muli po, sana sa lahat ng mga aking kaibigan at mga kasamahan sa grupo, shoutout po sa inyo muli. Naway pakilike and share nyo lang po ang Usapang Kalye. At bukas nga po pala ay anniversary na po ng Parañaque Net Radio Worldwide sa pamamagitan ng aming President Gaspar Latam. Ito po ay igaganapin po bukas dito po sa SM City Parañaque. Andyan po, sigurado po darating po din po ang aming POBA President na si Mr. Errol Dacame. Shoutout po sa inyo, President POBA Errol Dacame. Ganun din kay President Gaspar Latam. Shoutout po. At sa kanyang pamilya ni Mr. Gaspar Latam, shoutout din. Ganun din po sa aking pamilya na si Winnie Santeco na laging nagsusumba. Shout out. At naway paki-like and share nyo lang pumuli ang aking Usapang Kalye. At muli po, ito po medyo okay na ba tayo okay na tayo. Medyo magpapaalam na rin po ako kasi uuwi na rin ako dahil kagagaling ko lang dito sa trabaho, dito na ako dumiretso. Kaya sa lahat po ng aking mga kaibigan na hindi akong kakalimutan, lalo na kay Berninya Salas at kay aming mga kaklase na sila nakalimutan ko na nga ang aking mga kaklase kasi sa sobrang kabisihan ko, pati nga sa aking kaibigan itong si Berninya Salas, nakalimutan ko na nga. Kaya baya mo partner, pupuntahan kita dyan sa Las Piñas pag ako may oras kasi medyo busy lang talaga. Alam mo naman sa law firm, maraming trabaho maya't maya. Kaya shoutout nga pala sa mga aking mga boss, ang Cruzneria and Carpio offices. Ganon din po sa kay Mr. Rico Arreglo, ang Accra.
Shoutout po sa mga taga-Accra, sa inyong lahat. Ngayon po, medyo magpapaalam na po ako at muli po nagpapasalamat ako sa Diyos at sa lahat ng mga taong matuwid ang paniniwala. Sana po lagi po tayong kasiya ng ating Panginoon Diyos na laging nagsasabing mahal niya tayo at lahat ay gagawin niya para sa kanyang nasasakupan. Magandang gabi po muli at ito si Mr. Jojo Santeco. Salamat po. Amen. Alan Besa to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo yan dito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa Pangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa.